Yon, magandang araw pong muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 7, 2025. Patuloy po natin pag-usapan itong impeachment circumstances dito po kay Sara Duterte. Meron pong nasasaktan, nag-subscribe pa para lang makapag-comment. Sabi niya, "Nako, bilasan na yung balita nyo, propaganda yan, kasama ka din sa 15,000 a month na troll." Ganun lang pala kababa ang halaga ng pagkatao ng mga troll? 15,000 a month, no? Hindi ko po minamaliit ang sahod ng ating mga kababayang Pilipino, partikular yung mga minimum wage earner. Malaking halaga po ang 15,000 pesos. Pero kung yan po ang halaga ng integridad at kredibilidad ng isang tao, napakababa po niyan. 15,000. Naku ng teteng naman na yan. Paminsan-minsan kapag marami pong sumusuporta sa ating programa, isang video lang po ang katapat niyan, no? Tapos ganyan lamang ang sasabihin mo sa taong pinapanood mo, no? Ito, inuulit ko makailang beses ko na itong sinabi, mamatay na ang bayarang vlogger. Ngayon, ginagawa natin ito dahil tayo po talagang naghahanap ng pananagutan. At ang pananagutan, malalaman lang natin yan kung may katotohanan. At ang katotohanan, malalaman lang natin sa pamamagitan po ng paglilitis. Napilit kinukubli ngayon ng mga sumusuporta dito kay Sara Duterte sa pamamagitan po ng teknikalidad. Pero nakakapagtaka, bakit kaya na ang Korte Suprema na inaasahan natin magiging sandigan ng katotohanan, nagpaniwala doon po sa mga balita na hindi naman po makatotohanan. At ang masaklap pa, yung balita, hindi naman pala talaga yun ang ibig sabihin. In short, mga tol, ginamit ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ang maling pangunawa sa balita. No, pupuntahan po natin yan mamaya. Pero maganda po itong gusto kong i-share sa inyo no? Sabi po dito nitong si Attorney Joel Rodriguez Dizon, "The Rising Statesman." Yun po yung caption ng photograph nito pong si Senator Tito Soto. Ngayon po ay minority leader dyan po sa 20th Congress. Simple lang, napakahaba po nitong kanyang panulat pero sa madaling pangunawa, mukhang naisahan sila ni Tito Soto. Itong si Rodante Marcoleta na sinasabing magaling na abogado, isang hindi abogado ang tatalo sa kanya. Kasi originally, the intention is to dismiss, di ba? Pero dahil nga na-corner siya nitong si Senator Tito Soto na hindi pwedeng magkaroon ng motion to dismiss kasi merong pending na motion for reconsideration. What if, sabi ni Tito Soto, kung ma-reverse yung decision? Sabi naman ni Rodante Marcoleta, speculative yan. Sabi tuloy ni Tito Soto, magbigay ka ng speculative answer. Hanggang sa siguro na-realize ni Marcoleta, corner na sila. Kaya ngayon, nagbago yung motion. Naging motion to archive na. Ay, hindi pala. Una, ang sinabi ni Tito Soto, motion to table, no? Tapos, after nun, mukhang tagilid tayo doon kasi pag table, pwedeng anytime buksan, pwedeng pag-usapan. Kaya naisip nila ngayon, para hindi naman sila mapahiya siguro sa boss nila, motion to archive na lang natin. Pero ang katotohanan, ang motion to archive, sabi nga po dito, basahin na natin. Now, not only is it still alive, it's totally safe in archive. Sabi ni Attorney Rodriguez yan Reality MST, maraming salamat po sa inyong membership. There will be no discussion on it until the Supreme Court resolve the motion for reconsideration. But it was not dismissed. But in the meantime, that Supreme Court decision that was immediately executory has suddenly lost its sting. It cannot be used to further extinguish a case that has been inadvertently, nabubulol ako, placed in hibernation by the pro-Duterte senators combined in attentiveness and inexperience. That is not what Sara Duterte wants. Believe me, sabi nitong si Attorney Rodriguez. Pero gamitin natin yung ChatGPT para maitagalog natin ng maayos. Ito, puntahan natin yung Tagalog version Basahin ko po sa inyo. Archive. Hindi ibig sabihin basura, kundi naka-freezer lang. Ang ibig sabihin ng archive ay simpleng ang kaso ay isinantabi muna, hindi pa ibinasura.
Pero hindi rin umuusad ayon sa normal nitong proseso sa ngayon. Mag-ingat tayo sa paghambing nito sa konsepto ng archiving sa mga kasong kriminal. Kasi criminologist ako, kaya akala ko ang interpretation ko rito ay parang binasura na talaga eh. Pero tama naman itong si Atty. Rodriguez ngayon, mas naunawaan ko na. Mas alam nila ang batas eh. At ito yung kanyang naging interpretasyon. Kung saan, ito ay karaniwang katumbas ng provisional dismissal. Ganun kasi sa criminal proceedings mga tol no? O pansamantalang pagkakasara. Sa esensya, ang kaso ay parang ibinasura na rin. Maliban na lang kung ang hukom ay nagpapasubali batay sa abiso ng taga-usig na maaaring buhayin muli ang kaso kapag naresolba ang isang hadlang gaya ng pag-serve ng bench warrant. Ngunit may isang di nakasulat na kondisyon. Kung ang prosekusyon ay walang ginawang hakbang sa loob ng isang di makatwirang mahabang panahon, ang pansamantalang pagkakabasura ay nagiging permanente. Karaniwan ito ay batay sa takdang panahon, itinakda sa order ng pag-archive. Tandaan natin itong halimbawang binibigay ni Atty. Rodriguez ay nakabase po sa criminal proceedings, Atty. Joel Rodriguez Dizon. Yun pala ang kanyang kabuang pangalan. Sa impeachment, kaya ang archiving sa larangan ng criminal proceedings ay kailangang unawain ayon sa intensyon ng korte. Minsan, ina-archive ang kaso dahil gusto pa ng hukom na ituloy ang paglilitis, ngunit may pansamantalang balakid. Minsan din, ina-archive ito ng hukom dahil sa totoo lang gusto na ninyang ibasura ang kaso, pero ang prosecution ay ayaw pang sumuko. Sa impeachment ni Sara Duterte, archiving equals pagyayelo, no? Sa kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte, ang archiving ay hindi simpleng pagsasantabi, kundi pagyayelo ng lahat ng galaw o pag-iisang tabi muna. Sapagkat anumang susunod na hakbang ay maaaring magresulta sa isang pagkakamaling sasabog sa mukha ng gumawa nito. Walang makapagsabi kung ano ang magiging bunga ng alinmang aksyon, kaya't ang pag-archive ay isang paraan ng pag-iwas na hindi inaasahang pagkakamali. Pero huwag natin kalimutan, ang orihinal na mosyon ni Senador Rodante Marcoleta ay para sa tuluyang pagbabasura ng impeachment case. Kung ang mosyong iyon nang hindi binabago ay naipasa at nanalo sa parehong 19-5 na boto, wala na sanang pag-uusapang pangkaso ng impeachment hanggang February 6, 2026. Ngunit dumating ang interpellation ni Senate Minority Floor Leader Vicente Tito Soto. Inipit niya si Marcoleta sa isang tanong. Paano kung ibasura natin ang kasong ito tapos i-grant ng Supreme Court ang motion for reconsideration? Speculative po ang tanong na iyan, sagot ni Marcoleta. Pwede ba akong humingi ng speculative na sagot? Giit ni Soto. Sagot ni Marcoleta, hindi raw siya magaling sa speculation. Mas gusto raw niyang umiwas sa second guessing. Pero sa proseso, na-realize niya na ang ibig sabihin ng phrase na iyon ay kailangan mong maging sigurado. At kung ayaw mong mag-speculate, paano ka magiging sigurado sa kahit ano? Halos mahulog daw ako sa kinauupunan sa katatawa. Bakit ganito yung pagkakatagalog dito ni ChatGPT? Dapat, halos mahulog ako sa kinauupuan sa kakatawa. Nagkamali si ChatGPT sa pagkakatagalog. Si Tito Soto, ang parliamentary one-third ng comic trio na Tito Vic and Joey, ang delinquent misfit mula sa One Ball University sa sitcom na School Bukol, ay nagawang i-corner ang batikang abogado na si Marcoleta, produkto ng San Sebastian College, University of the Philippines at University of the East. Ang galaw ni Soto, isang pulidong bitag. Tinapos ni Soto ang kanyang interpellation sa pamamagitan ng mosyong i-table ang mosyon ni Marcoleta para sa dismissal. Ibig sabihin nito, huwag munang talakayin pero manatili ito sa agenda sa ilalim ng status na patuloy na nakabinbin. Sa praktika, ang motion to table ay kasing bisa na halos ng motion to archive. Ang kaibahan lang ay ang tabled na usapin ay otomatikong isasama sa susunod na agenda ng sesyon. Kaya't nang magkamali si Senate President Chis Escudero at unang idineklara na loss ang mosyon ni Marcoleta, pero kalaunay inayos niya ito at sinabing ang mosyon para baguhin ang mosyon ni Marcoleta ang tunay na natalo. Nagkaroon ng biglaang pagkakataong pagsamahin ang motion to dismiss at ang motion to table sa isang kompromisyong mosyon, archiving. Ang mga pro-Duterte senators na high pass sa unang 19-5 na boto para ibasura ang motion to table ay agad bumoto 19-5 pabor sa binagong mosyon na nagresulta sa pag-archive, hindi dismissal. Ngunit iyan mismo ang layunin ni Soto
mula pa sa simula. Si Senador Soto, huwag kalimutang siya ang pinakamatagal at pinakabihasang mambabata sa floor kasama si Senator Ping Lacson ay gumawa ng mapagmasid, mabilis at epektibong galaw. Samantalang ang karamihan sa mga baguhang senador ay tila basang sisiw. Hindi nila naisip na pwedeng magmosyon si Soto na i-archive agad ang kaso. Ang ginawa niya ay i-table ang mosyon. Kaya't ang mga pro-Duterte na senador sa pagnanais na iligtas ang mosyon ay napilitang i-archive ang kaso. At sa huli, nagawa nila mismo ang ayaw sana nilang gawin. Ayaw nilang manatiling buhay ang impeachment case. Ngayon, hindi lamang ito buhay, ligtas na ligtas pa ito sa archive. Hindi ito muling tatalakayin hanggang maresolba ng Supreme Court ang motion for reconsideration, pero hindi ito binasura. At habang naka-archive ang kaso, ang desisyon ng Supreme Court na dating immediately executory ay tila nawala ng bagsik. Hindi na ito maaaring gamitin upang tuluyan puksain ang kaso sapagkat ito ay naipatulog na ng mga pro-Duterte senators sa pamamagitan ng kanilang kawalang ingat at kakulangan sa karanasan. At tandaan, hindi ito ang gusto ni Sara Duterte. Yan po ay panulat sa Ingles nito pong si Attorney Joel Rodriguez Dizon na tinranslate po natin sa pamamagitan ng ChatGPT. Ngayon, pakinggan po natin at balikan natin ito pong sinasabing desisyon ng Korte Suprema na ibinasi po sa maling katotohanan, no? Misappreciation of facts or grave factual errors ang sinasabi po ng mga kritiko sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Panoorin po natin ang interview na ito kay Attorney Canyosa. Isang pinagbasihan ng desisyon ng Supreme Court, itinanggi na meron silang news article na sinulat nila na itinransmit ang articles of impeachment based on the fourth complaint na hindi dumaan sa pagdebate ng plenaryo ng Kamara. Parang something to that effect. Malaking epekto ba yun? At yun ba dapat nating bantayan dito sa sagot sa motion for reconsideration, Attorney? At bago natin pakinggan ang sagot, ito po yung sinasabi sa balita. Muli natin balikan. ABS-CBN News statement on article cited in the Supreme Court decision on Vice President Sara Duterte's impeachment. ABS-CBN News respectfully clarifies that the article cited in the Supreme Court decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte did not state that the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to the Senate without a plenary vote. Footnote 30 on page 8 of the decision refers to these articles. Basahin natin yung page 8, footnote number 30. Sabi po dito sa footnote number 30, Victoria Tulad, Senate formally receives articles of impeachment versus VP Sara Duterte from House. ABS-CBN News, February 5, 2025. Available at, ito po, binigay dito yung link. Tapos, dito po sa mismong desisyon, nakalagay po dito, at 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. Yan po yung sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na factually incorrect. Kasi bakit? Ang sinabi po ng balita ay ito po mismo. More than 200 members of the House of Representatives on Wednesday signed an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte after more than a month of seeming inaction on complaints filed against her by members of civil society. At the House plenary session on Wednesday, February 5, 2025, 215 of 306 House members supported a fresh complaint against Duterte, whose spending of confidential funds has come under scrutiny. The article states that Senate Secretary Renato Bantug on Wednesday, February 5, formally received the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte from his House counterpart, Secretary General Reginald Velasco, just hours after 215 out of 306 members of the lower chamber endorsed the impeachment complaint. Velasco in the Senate at 4:47 p.m. to transmit the verified complaint for impeachment. Rather, Velasco arrived on February 5, 2025. ABS-CBN News covered and also aired live the House plenary vote on the impeachment complaint. Ang linaw-linaw po ng clarification dito. Merong plenary vote, no? Kaya nga po nung pinoint out po ito nitong si Dean Mel Santamaria, yan na yan din po yung kanyang argumento
At nakabase din po kasi yan sa argumento ng House of Representatives, particular ng Office of the Solicitor General. Sabi po dito ni Mel Santamaria last August 5, binasa ko ulit yung motion for reconsideration of the HOR. The more I am convinced the act of the HOR was constitutional, clear, chronological, and fully documented. Tama naman argument ng OSG. How can ABS-CBN news account, see page 8 of decision footnote 30, be more credible than the facts recorded in official HOR records? Isang na-point out ng OSG sa motion for reconsideration, sabi ng Supreme Court decision, narration of the case sa page 8, which was a crucial point. At 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without plenary vote. Kung titingnan nyo ang source ng desisyon, footnoted naman, footnote 30, ang source ABS-CBN News, pero ang official records, malinaw na may plenary. Nakareport ito sa records of the 19th Congress Congressional Record, Volume 3, Number 6. Nung sinulat ito ni Mel Santamaria, ina-assume niya na tama ang balita, no? Ina-assume niya na ang pagkakasulat ng desisyon ng Korte Suprema ay naaayon sa tamang balita. Pero nung yesterday, August 6, nilinaw po ito ng ABS-CBN dito sa balita, no? Yung balita as is tama. Pero ang problema, mukhang hindi yata naunawaan ng Korte Suprema yung nilalaman ng balita. Kasi ang sinasabi ng balita, nireport nila ito, inere pa nila ito dahil naka-live nga po ang House of Representatives at meron pong tinatawag na plenary vote on the impeachment complaint. O, kaya ito, ang laking factual errors po nito na sa paniniwala po ng mga abogado at syempre yung mga senador na naninindigan sa pananagutan sana ay isang malaking pagkakamala ito sa parte ng Korte Suprema na maaaring maging sapat na basihan para sabihin na nating milagro, i-reverse nila ang kanilang desisyon unanimously din, kasi unanimous ang desisyon sa pagpabor na o sa pagsasabi na unconstitutional ito pong naging impeachment complaint kay Sara Duterte. O pakinggan po natin muli si Attorney Domingo Cayosa. But napakalaki, yun ang ating tinutukoy, yung bang ano ba talaga nangyari. Kasi kung lalong-lalo na Supreme Court ka, no? So yung kung gagamit ka ng anumang prinsipyo at i-apply mo dyan dun sa maling presentation of facts o maling akala, malamang magkakamali ka o may butas yung iyong argumento o kaya desisyon. Kaya nga importante malaman ang katotohanan. Kasi yung mismo kasi ang desisyon binanggit yung news item. Yung news item cannot be a basis to establish a fact. We all know that. It's basic naman yan. Diba? So they should refer to the official records of the House. At ngayon, lumalabas na naipresenta talaga yan. Plus yung timeline. Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyon na naman yung tatlo pa na complaint. So kung babasahin mo yung desisyon ng Supreme Court, paano saka nag-adjourn sa gabi? Ang sinasabi ng Supreme Court, kung nag-adjourn kayo, Hindi, at saka ang sinasabi dyan, kahapon lang din natin nalinawan yan, hindi pa pwedeng ang tinutukoy na dismissal base sa adjournment ay adjournment noong February 5, 2025. Sapagkat ayon kay Senator Tito Soto, ang magiging basis para sabihin na hindi inaksyonan and deemed dismissed because of adjournment ay adjournment sine die. Ibig sabihin, hindi po iyon yung February 5 kung hindi dapat June 13. At malinaw naman na ang February 5 ay nag-adjourn lamang dahil meron pong halalan, no? At meron pang natitirang session days. At kung yun ang magiging basihan din, which is mali naman talaga si Marcoleta na hindi niya dapat ginawang basihan kasi even ang Korte Suprema ni-recognize sa desisyon na ito na pasok sa 10 session days. Si Marcoleta lamang ang nagsasabi na hindi pasok sa 10 session days yung February 5. Puntahan natin ngayon kung bakit mali itong si Marcoleta. Ayon mismo sa isang abogado din, hindi kasi tayo abogado Pero kung tayo na may marunong bumasa at babasahin po natin ang Civil Code, nakalagay po doon sa Civil Code yung mga alituntunin kung ano po ba ang sinusunod na pamantayan nga pagdating po sa pagbilang ng mga araw. Pero basahin na lamang natin ito pong panulat nitong si Jesus Palsis para mas malinaw dahil abogado siya at abogado po yung ating pinupuna dito. Kaya dapat ang gamitin po natin ay panulat din ng isang abogado. Okay? Basahin po natin ito pong muli. Tinalakay na natin kanina to pero uulitin ko lamang sa inyo ngayon. Again
let's move on, no? Pero it doesn't mean na ang pag-move on po natin mananahimik tayo sa issue na ito. Nakikita nyo sa ilalim ng screen natin, meron po tayong countdown, 202 days to go to impeach anew Sara Duterte, no? Bukas 201. Sa susunod na araw, hindi natin mamamalayan yan mga tol. February 6, 2026 na. Pero balik tayo sa malaking pagkakamali nitong si Marcoleta sa kanyang pagpapaliwanag kahapon. Sabi ni Jesus Palsis, isang abogado, OMG, Senator Marcoleta is wrongly computing legal periods. He says that December 2, 2024. Pero by the way, ito po ay una na nating napakinggan kay Congressman Joel Chua na mamaya muli natin pakikinggan kung ano yung kanyang saloobin tungkol sa naging desisyon ng Senado kagabi. Ano ang sinabi dito ni Congressman Joel Chua prior dito sa pagpapaliwanag ni Jesus Palsis? Ang pagbibilang ng session days when it comes to 10 session days as required under the Constitution is after the day of the filing. Ibig sabihin, kung nag-file ng December 2, ang pagbilang ay magsisimula sa December 3, which is yon ang malaking pagkakamali ng Marcoleta sapagkat isinama niya sa bilang ang December 2 at ngayon tinutuwid siya rito ni Jesus Palsis. He says that December 2, 2024, when the first impeachment complaint was filed, is the 26th session day and allegedly the impeachment complaints should be included in the order of business on the 35th session day and not the 36th session day as claimed by the motion for reconsideration of Solicitor General Darlene Berberabe. Sa computation ni Marcoleta, the 35th session day is the 10th session from the 26th session. Note, Constitution requires complaints be included in the order of business within 10 session days. Marcoleta is wrong. According to the new Civil Code, Article 13, in computing, the first day shall be excluded and the last day included. So, if December 2 is the 26th session day, you exclude 26th session day from the count. The counting goes as follows. 27, session 1st, 28, 2nd, 29, 3rd, 30, 4th, 31, 5th, 32, 6th, 37, o 33, 7, 34, 8, 35, 9, and 36th 10th session day. Maliwanag na pasok sa 10 session days ang ginawa po ng House of Representatives. Tuloy po natin ang binabasa natin. Thus, it is clearly incorrect for Marcoleta to claim that the impeachment complaints were not included within 10 session days. Pero actually, hindi ito issue mga tol. Nagtataka ako bakit bino-brought out ng issue ito nitong si Marcoleta samantala ang linaw-linaw sa desisyon ng Korte Suprema na kahit mismo ang Korte Suprema inacknowledge na pasok sa loob ng 10 araw yung pag-aksyon ng House of Representatives doon po sa mga impeachment complaints. Anyways, puntahan na natin ngayon ito pong saloobin ni Congressman Joel Chua. Ano ba yung mga aantabayanan natin dito sa hinaharap? Pakinggan po natin siya mga tol. Well, alam po ninyo, hindi naman tayo magpapatinag sa hangarin natin na ipagpatuloy ang justisya at ang pananagutan. Sa akin lamang po ay ang pinagkaitan po ng ating mga senador ng due process ay ang taong bayan na sumisigaw po ng accountability. Bagamat ganun na nangyari, hindi pa naman po tapos ang laban dahil pending pa rin po ang ating inihain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ano ang next move pag ganito ko? Kasi sabi, galing na mismo sa bibig ng ilang mga senador, napatay na ang impeachment. Sabi nitong isang nag-subscribe pa para lang makapag-comment. Mas magaling pa ba kayo sa 13 justices? Kung pagalingan ng sinasabi ninyo, hindi ako mas magaling. Pero naniniwala ako na mayroong mas magaling sa kanila. It happens lamang na sila ang nakaupo ngayon bilang justice ng Korte Suprema. Ang tanong, kapag kayang mga justices na yan napalitan, same decision pa rin ba ang magiging desisyon nila kaugnay ng Duterte versus HOR? I don't think so. Kasi factually incorrect nga yung kanilang naging desisyon, no? Based on factual errors. Ganun po 'yon, no? Anyway, kung 'yan ang argumento nyo, hanggang dyan lang talaga kayo. Again hindi ako mas magaling sa Korte Suprema pero naniniwala ako na merong mas magaling sa mga justices ng Korte Suprema. Tao lang sila, no? Walang pinakamagaling na tao. Laging merong mas magaling sa isang tao, tandaan po natin 'yan. Basta tayo po nananalig na dito po sa inihain natin na motion for reconsideration, ito po ay sana po pakinggan naman po ng kataas-taas ang hukumo. Opo. Pero realistically speaking, kung
malabo nga naman na bumaliktad yung 13 Supreme Court Justices. Ano po? Hindi imposible, pero ang probability ay mababa po, Congressman. Tama po kayo. Hindi po imposible, pero bagamat ganoon ay tayo ay aasa na ito po ay sila po ay mabiyayaan pa rin po ng pagiging patas. At sana po basahin po nila na maayos ang aming MR at sana po i-allow po nila ang motion, ang oral argument. Kung nakamonitor kayo kahapon, Congressman, may isang pahayag doon Yan na ang- parang Yan ang pinaka-aantabayanan natin. Bakit hindi inaalaw ng Korte Suprema ang oral argument sa isang napakahalagang usapin na ito? Kung inalaw nila sa PhilHealth, inalaw nila sa ibang concern na sa pinaniwala natin, parehas ang bigat ng pinag-uusapan, dapat magkaroon ng pagkakataon na madinig po ng publiko ang mga argumento tungkol po dito. Lalong-lalo na yung pag-appreciate ng Korte Suprema sa maling balita. target o ang tumbok ay kayong mga congressman. Ang sabi ni Senador Marcoleta, hilaw po eh. Hindi po maayos yung pagkakaluto ng impeachment complaint. So bakit kami sa Senado, sabi niya, ay papatulan yan kung hilaw at hindi maganda yung pagkakaluto. Anong reaksyon niyo po doon? Alam po ninyo, si Congress, ginagalang po natin ang pananaw po ni Congressman Marcoleta. Pero ito po ay more than 1/3 po ng mga congressman ang pumirma po dito. At lahat naman po ng proseso ay sinunod namin, alinsunod po sa iniatas po doon po sa ating saligang batas at saka sa rules na nakasaad po sa rules on impeachment sa House. So wala po kaming nakikitang dahilan para sabihin po niya na ito po ay dilaw. Opo, kasi ang Saka bago magkalimutan, tandaan nyo mga Duterte supporter, hindi kayo nanalo dito. Paano nyo sinasabing nanalo? Ang linaw-linaw naman ang desisyon ng korte dito. Our ruling does not absolve Petitioner Duterte from any of the charges. Hindi nila pinapawalang sala si Sara Duterte dito. Paano kayo nanalo dun? Huwag kayong mag-isip-isip naman kayo, mga nagsasalita na panalo si Sara Duterte dito. Wala pong nanalo rito. Tandaan nyo yan. Nade-delay lamang yung proseso. At ang masakit na katotohanan dito, imbis na nalilinis na sana nitong si Sara Duterte ang kanyang pangalan, pinapatagal pa nila. No, kung ako, wala akong kasalanan katulad ng kiniklaim nila, let the trial proceed. Ganun lang yan. Let the truth unfold. Sige, mag-trial tayo, wala akong kasalanan. Puro kayo bintang sa akin. Pero kaya ba nilang sabihin yon? Hindi. Never nating nakita na talagang naninindigan sila na magkaroon ng paglilitis para mapatunayan na wala siyang kasalanan. Hindi naman si Sara Duterte ang magpapatunay na wala siyang kasalanan. No? Ipagtatanggol niya lamang yung kanyang sarili sa mga alegasyon laban sa kanya. Ang magpapatunay na may kasalanan siya ang prosecution. Kaya bakit kayo natatakot kung talagang walang kasalanan si Sara? Once and for all, dapat matapos na ang issue na ito. At hindi matatapos ang issue na ito kung ganito lamang ang sistema. Dadaanan nyo sa teknikalidad. Dapat merong paglilitis. At sa paglilitis, malalaman kung ano talaga ang totoo. Pinapalabas po niya na procedurally may mali na eh. Sa umpisa pa lang, may mali na ang Kamara de Representante. Kaya yan binaril ng Supreme Court dahil sa may mali sa procedure. Ang sinasabi ninyo kung wala mali, sinunod nga natin lahat, pati yung sa Francisco, yung earlier Supreme Court decision regarding the impeachment, yung Francisco di ba? Sinunod naman lahat. Tama po. At kami po pinarusa sa mga sa aming pagsunod sa alituntunin na itinalaga rin ng ating Korte Suprema sa mga kaso kagaya nga po ng Francisco at saka kay Carpio Gutierrez. Opo, ay paano ngayon yan? Tanggap nyo naman kong na ang posibilidad nito, ang malaking posibilidad nito ay hindi na natin makikilala si Mary Grace Piatos at si ano pa mga pangalan ng mga alias na ginamit doon, Miggy Mango. Wala nang chance ang mga babae. Sa ngayon lang, makikilala para natin yan in due time. Natin na makilala kung tunay na tao ba mga ito. Tama po kayo. Alam po ninyo, mananatili pa rin po ang katanungan sa ating mga kababayan. Saan po nagamit ang mahigit kalahating bilyon na nalustay po dito po sa mga departamento at sino po si Mary Grace Piatos? Ngayon, balikan natin yan, Kasi merong magandang info video ang House of Representatives yan na kinalaunan gagawin na po nating intro dito po sa ating channel. Ito po yun, President of the Philippines. Dito tayo. Kay Vice President Sara Duterte ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko
at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice. Kaso lang, makaka-copyright ako, tatanggalan ko pala muna ng music, ng background. Kaya tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Congressman Joel Chua. Sino po ang hitman na kinausap ni Sara Duterte nung sinasabi niya ipapapatay niya si President Marcos at si First Lady? Lahat po yan. Paano po malalantad kung ito po ay archive ng Senado sa ang impeachment trial? So ano ang gagawin natin? Can we do something about it? Kami mga taong bayan, wala kami magagawa dahil hindi naman kami congressman, hindi naman kami senador. Ano po? So ano magagawa natin to get accountability? Dapat kasi pinapaliwanag dahil pera ng bayan po ang involved at saka ang buhay ng presidente at ng kanyang pamilya. Tama po kayo. Kaya nga po, doon po sa inihain po namin na motion for reconsideration, lahat po ng mga argumento, mga errors of fact, ay ito po ay aming nilagay po dito at sana po katigan po ang aming motion for reconsideration. Pero kung hindi man po, edi move on na tayo. Ganun talaga ang buhay. Majority wins, hindi ho ba? Sana handa naman po kayo na mag-move on at see you next year na lang. Tayo naman po, hindi naman po tayo titigil sa ating quest para katotohanan po ay malantad. Opo. At kung sakasakali mang ma-deny yung MR natin sa Korte Suprema, Congressman, kapag gaganyan po, pwede po bang buhayin ulit ang hearing sa Congress, yung mga anomalya ni Sara Mau? Patawag ulit si Sara Mau? Pwede. Pwede po magpatuloy ang good government and public accountability sa mga bagong senaryo, Kasi tapos na eh. Meron ng rekomendasyon, pinapakasuhan nga itong si Sara Duterte ng plunder, graft and corrupt practices, falsification of public documents, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officer, and betrayal of public trust. Pero kung mayroong mga bagong sirkumstansya, magpapatuloy po ang mga hearing diyan po sa House of Representatives. Okay, tuloy po tayo rito. Pagtuklas, kaugnay po sa paggamit ng confidential funds sa pamamagitan ng mga hearing po sa Kamara ay magtutuloy-tuloy ba o tapos na yon? Tapos na yung chapter na yon? Sa ngayon po, hindi pa po namin napag-uusapan yan dahil sa ngayon po, binubuo pa po namin yung mga miyembro ng mga bawat committee. So, nanonoong proseso pa lamang po kami. Pero pag ito po ay nabuo na at tayo po ay magpapatawag ng mga miyembro po natin at usapan po namin kung ano po ang mga bibigyan namin prioridad sa aming committee. Pero yung may closure ba doon sa 19th Congress sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President? Kami po ay nagsumiti ng aming committee report at yun nga po ay ito po inadapt ng plenaryo. Okay. So may closure na doon. Hindi nga lang alam ng publiko kung sino si Mary Grace Piato. hindi natin dapat sinabi doon Yung impeachment complaint po ay hindi lang naman po patungkol dito. Maraming issue po ang nakapaloob po dito. Ito pong issue po sa confidential. At yung mga issues po na yan, ipapakita ko po sa inyong muli sa mga susunod ng pagkakataon dito. Ang problema lang, may background music, tatanggalin ko muna, i-remove ko yung background music para sa mga susunod na live stream natin. Mas maunawaan po natin yung mga bintang dito po kay Sara Duterte. May mga nagsasuggest nga dito kung ayaw ninyong ituloy ang impeachment trial diyan sa Senado, magkakaroon daw po ng People's Impeachment Court. At doon na lang daw po itatrial itong si Sara Duterte. I do not know kung paano po nila gagawin yon, pero maganda rin yung part of freedom of expression, basta walang paglabag sa batas, at least makikita natin yung mga ebidensya kung sakasakaling magkaroon ng ganong mga undertaking. People's Impeachment Court. Yan hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po na pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno, sa ating Pangulo na ngayon ay nasa official state visit for 5 days diyan po sa India. At I believe productive at successful ang working visit na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganun pa man, patuloy lamang po nating ipanalangin ang kanyang kaligtasan kasama ng kanyang mga 10 ng kanyang mga kasama sapagkat marami pong mga evil forces ang nananalangin na mapahamak si Pangulo. Isa na diyan itong nasa harapan po natin. Atat na po maging presidente yan. Kaya talagang sisikapin nila lahat ng magagawa nilang kaparaanan para lamang maalis sa landas nila si Pangulong Bongbong Marcos.